Okay, good morning class. Now let's start our video tutorial on how to create our first repo in GitHub, how to upload our projects, into GitHub. So, um, please follow this video and you can feel free to ask me during our discussion or on a lecture for some clarification on this video tutorials now. So first, let's start to create our first folder. So we have here uh, create our folder, and now let's name this folder first project. Okay. Okay. Now here in our first project, let's create a file inside. No. Let's start creating our first HTML file. Okay. So I'm gonna say index.html. Okay. All right. That's it. So, yan lang muna ang atong kadala sa ato ang igamon karon. And now, let's open our browser or any browser, no? So, right here, para na tayo reference, search lang sa nato ang W3 School. Okay? For our reference, para na tayo guide. Now, click na to tutorials. And then, click this GitHub or get tutorial, no? So, before we're going to upload or make a repo in GitHub, so first requirement nato is that we are so familiar on the Get, no? Because Get is a tool that helps you to save and manage different versions of your files and code in the GitHub, okay? So you can work with others and keep tracks of changes and undo mistakes. So through Git and GitHub, so dili na ta ingon nga magsige once magkikulap ta sa ato ang classmates, so kinahanglan pa nato maghulam og laptop do or say magpasahanay sa program para lang ma-update. But this time you can easily to collaborate with your classmate, no? Or sa inyong ka-group. So dali na lang siya, and of course it is remote. So any computer, any laptop pwede nimo ma-access ug ma-update ang imong code. So right now, okay, so muna ang ato mga tutorials, no? From W3 School. So that's why I prefer W3 School kasi smooth ang iyahang mga tutorials, a lot of examples, no? But again, this is for kuha lang ni siya kanang pag nag-start pa lang ka. But if you want to on the direct na website nila, so you can search Get. Okay, mani ang ilahang official website. Okay, naa pa na siya mga documentation diha, no? On how to use GitHub. But as of now, gamiton lang sa nato ang W3 School. Okay. So, search na nato ang GitHub. Okay. GitHub.com. Okay. Now, this is my GitHub. Okay. As you can see here, mali ang iyang dashboard. So, if na may mga na-collaborate, if na may mga project existing, so mo siya hitsura. But if first pa lang ninyo, so wa mo alang taon pangitaon yung mga button. We have kaning this one, new. Okay, kung makita sa mo plus, so i-click lang yun ng plus and then click this new repository. So atong started to create. Alright, so here, to create a repository, so pagkalan mo ang pangalan sa inyong mga repository. For example, yung mga project is, consider sa to, this is my first project. My project, okay. Check na to, if available ba? Okay, so my project is available. But in actual na ang dapat ipangalan is ang pangalan sa mismong project. Kung para unsang klase na siya nga project or unsang klase na siya nga system or an application, no? So pwede po ka diha mag-create or mag-write sa description. Okay, for example, kanila akong pilion, no, for testing only para natay may baon nato kung para asa ni siya nga project. And right here sa kani, since nag-start pa man mo, so ayla sa ni siya ipang hilabtan. So ayla sa ni ko ani mga public, private, para di sa mga matikulaan later on na sa inyohang pagdaghan namong
katunan diri sa GitHub. Basta karon ay wala siya sa ilagti. So click lang ni direct ang create repository na para makuha niyo to ang kani nga setup or quick setup. Okay? Para you can directly follow this one and then nanari kay repository. Okay. So nara siya po diri sa mga tutorials. Okay. So now i-follow lang nato ning kani una nga command, no? Okay. So kung lataw na to balik ang ato ang folder mo ni ato gigama ganina na natay file nga index.html, and ato ang target is of course push niya dito sa ato ang GitHub. Okay? So let's follow this one, get init. Okay? So this one skip lang nato ni kasi wala ta nagkuha na ni, no? Wala ta nag-create ani. So kanila sa direct ta diring get init. Okay. So ang una natong get init or atong inang initialize is kaning ato ang folder. Okay? Click lang nato na diha, type lang tag cmd for the command, and then type ta diha og get init. Okay? Get init. Alright, enter lang nato. Okay, so it's an empty pa siya kasi wala pa ta nakakuha, no? It's initialize empty get repository. So mani mo makita once imo na siyang type ning get init. Okay. Now para delete na to makuha, no? So ato lang i-manage ang atong screen para dali ra nato siya ma-configure. Okay. So ato lang i-manage ang screen para di ta magsige new tab. Okay. So right here, ako lang sa ning gamay yun, no? And this one, open nato ang ato ang cmd. Okay. Para dili nato siya ma-follow, no? Okay. Alright. Now, so mag-add ta og first nato nga file, readme. Okay? So aside sa aning index kasi di pa natin siya i-mind kanila sa ato ang i-follow. So first is next na tong button is get commit. Okay? And -m for that message. Okay? But again, sorry. So get add muna di ay. Okay? Get add and readme. Okay? Readme. Enter. Okay. So as you can see here, pag di-direct ka get add readme, and pasabot kasi sa get add, if na naka-existing diri, dayon ang pangalan niya is kani usapod man imong igama readme nga file. Imo na siyang i-get add para at least for ready for staging na siya na mo na yung mga file imo ang i-upload for get na. But this time wala pa mo ta nakagama og readme. So muna diri ato lang siyang i-direct na nato diri sa mismong folder. Right click nato. And then new, click lang nato text document, and then gama ta folder na readme. Okay? But readme, you can direct to create a readme file in here. Pero ganina ato lang gipang skip to nga mga buttons kasi kani ato ang target, no, na ma-encounter nato ning mga guide niya. Okay? So get readme md. Okay, small lowercase lang nato and enter. Okay? Click nato yes. Okay, now right here pag ako siyang ibalik get add, okay, and readme. Sorry. readme.md. Okay. So as you can see here, wala kayo makita diha, pero actually kung imo na siya i-get status para to check ha unsay imong gipang buhat or latest nga gipang buhat. So naa kay i-create nga file readme. Okay? So again, skip lang sa nato ning get status kasi ako lang purpose lang ani is para makita nimo nga ning if nahitabo aning get add readme. So readme dapat mag-match siya sa imong gigama diri nga file, mag-match ang iyahang name, no, and iyahang extension file para ni md. So dapat same set sila, no. Okay. So from get add readme it works. Ang sunod natong button is get commit, okay?
and then ka siya. Huwag kang mag-commit human na 'to git add dapat ma-commit na 'to siya, okay? So again, kining git status ay lang 'to siya i-mine because ang gipakita lang nako aning git status kaning work ning git add readme. Kasi masiba tingala mo nga wala lagi response ang, terminal or kaning CMD so muna na git status ta, okay? So as you can see, na-reflect siya diri. So get, okay, and get commit, okay? Dash M stands for message. Okay, dapat magtangan ni mag-message diha. Ang ano mo siya o pangalan na our first, okay, first commit. Okay, first commit. And enter. Okay, enter lang imo. So as you can see here, so nanatay na-create, no, mood. So muna to ang folder na gi-update, okay? So create mode. So sunod ano niya is kining branch. So since main branch man nimo ni nga project kasi ikaw man ang nagiging masters or owner ani nga repo, so gamit ka og branch na main, okay? That is your branch. Ngalan sa imong branch is main. So usa sa pinaka superior sa tanang branch, no? Since wala pa man nano kay collaborators, but here imong gamiton is main sa, okay? So pwede na nimo direct copy ka diha, no? Pag mag-copy ka, Control C of course, itong pinaka-paboritong buhaton, and then imo lang i-click sa ang CMD, no? Dapat na makita nimo diha nga kining sa cursor, no? So wala na siyang i-right click and then mo direct ra siya paste diha and then enter. Okay, so kana siya, no? So naa na kada sa main. Again, kung gusto po nimo makita kung selectable if naa na ba ko sa main, pwede gyapon ka mag-get status. Okay. Okay, kita imong okay, sorry. So get status pala is ihara din get track ang mismong file. So pwede di ka mag-get branch. Okay, get branch para makita nimo imong branch. Alright, so as you can see, main na nga to ang sa main branch. And so far, wala pa po kayo makitang laing branch aside aning main kasi wala pa po kayo laing gi-create na branch or na ay mga collaborator nimo nga nagkama pod sa gilid ilahang kaugalingong branch. So later on, natara po nang i-discuss unsa nang branch, paunsa na siya gamiton, okay? As of now, i-follow lang sa ginato ni nga kung ano. So click lang natin ang get remote add. Okay, so copy, no? Ato na siyang i-copy kasi taas kayo. And of course, umana to copy, Control C, ato na din i-click ning right click sa tuwang mouse and here, no? Okay, sorry. Confirm siya na ako, na-copy ba? And right here, so na-copy na siya, no? And enter. Okay, sige. Now, so kaning nahitabo ni get remote add. So kaning of course kaning HTTPS mo ni imong address sa imong GitHub, no? And unique ni siya, no? Pag mag-create pa og another repo, so syempre ito na sa tong address, no? Right here makita sa nimo ang imong pangalan sa imong project. So, my project. So my project. So butang lang siya extension na get. Okay, so imo lang siyang gi-remote kasi kuha nimo from the GitHub and then imo siyang gi-remote diri para nakay-copy sa imong local kasi sa imong computer, no? Monitor na to sa ato ang local, no? So man mo get remote add, okay, get remote add origin mga command ni sila sa Git ha. Okay, so kani lang siya diri ang imong address, okay? So get remote add origin and then imo din nato siyang or ato din siyang i-push. So pasabot sa push o from the local kasi di ba nag-create og file sa ato ang local what diri nag-direct og create og file sa ato ang repository. So ang gusto nato i-push nato siya para kaning readme MD ma-upload siya diri sa ato ang GitHub. Okay? So ato siyang i-copy and then ato siyang i-paste diri sa ato ang terminal or sa ato ang command prompt.
and enter. So if ever successful ang pag-push niya, so mo ni ang sa makita nimo nga response or display. So naka sa branch main and then naka-track siya no, origin main siya. And of course, makita lang nimo ni nga sign or kini nga response then successfully uploaded na imong file na gigama or gi-push no. So kung imo lang i-click na imong folder right here no, mo siyang lantawon then naa na din kay file na read empty. Okay, sure, question if about kining index.html wala gyud siya na-fill. So if you want this another file na imong gi-create sa local ma-upload sa diha, so sa git add diri ka na balik na po ka git add and here para tanan imong ma-upload if na kay mga for example kang mga files nga gipang create then imo lang siyang i-click ng dot. Okay, click that. So more siyang all. So every files na imong gipang create diha din imo siyang iusa tanan og push dito sa GitHub. So gamit lang kaning git add that. Okay? After sa git add, of course, git commit dayon. Okay? And then tangkag message or sa imong gi-change and then we can og creating or creating index file, alright, right here. And then talang nimo siya ikama nimo siya ha. So I mean double quote and then dapat pinaka-importante is of course di gid bawala malimot sa kaning message no para makabalo ta unsa gipang change. For example labi na daghan na ka collaborators or na kay collaborators dapat makabalo ta kung unsa ilahang gi-push diha no, or gusto nila ipa-merge diha sa imuhang sa mismong source no. So for example kung nag-create ta index file, so mo na siya kana to ang target na ma-push siya dito sa ato ang repo. So enter and then as you can see, so na natin na-create dira then nga get diri na ka magbalik og git add get remote origin or get remote add gitong gibuhat nato diri kanina get remote add origin no need to do that. Diretso na ka og get push, okay? And no need for you to complete the entire sama sa tong gibuhat diri kanina nag get push ta and nag origin pa ta. Just direct get push and then automatic na siya mag upload dito sa imong repo. Okay? So kung lantaw na to diha, ito na siyang i-reload and then upload na nato ang ato ang index or na-push na nato atong index that is. But you can easily direct upload or push your files or project here in your main branch or using main branch because you are the master. So where ikaw may na privilege that you can directly merge the code, no? So kumbaga where ikaw ang project leader. So kaya siya, ikaw ang masters here, no? Ano yung mga term tadring ang master. So ingana siya ka delete. But if collaborator na gani mo ang mag-push, then delete siya ingon directly ma-merge sa imong main repository. Okay? So that's it lang sa and then next video na to is paon sa mag-collaborate no or mag-add collaborator.